Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Christian Reyes Baculio at ngayon aking tatalakayin ang sanaysay ko na pinamagatang ang espiritualidad ng tao at ang impluensya ng Kristyanismo. Ang tao ay likas na mayroong damdamin na nag-uudyok sa kanya upang tuklasin ang transcendental o mas mataas na aspeto o bagay kaysa sa kanyang sarili. Sa pagsasabing transcendental, ito ay tumutukoy sa kanyang espiritualidad. Sa pagtuklas ng sarili nito, malalaman niya na ang kanyang hinahanap ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sinasaad ko sa sanaysay na ang ritual na kinagisnan ng isang tao at ang mga sariling paniniwala ay may malaking epekto sa kanyang espiritualidad, lalo na nung dumating ang Kristyanismo sa bansa. Para sa unang punto, bakit nga ba hinahanap ng tao ang Diyos? Ang sagot ay dahil ito ay natural na katangian ng tao at ito ay ang kumukumpleto sa kanyang pagkatao o bilang isang tao at dito rin nagsisimulang umunlad ang paniniwala ng tao sa Diyos. Pangalawang punto, sa pamamagitan ng paniniwala, nahuhubog nito ang damdamin ng tao upang mas maging malapit sa Panginoon. Sa sanaysay ni Father Grosve tungkol sa Mount Banahaw, maraming tao ang dumadayo at pupunta sa bundok na ito upang manalangin at magsamba sa Panginoon sa kagustuhan na magkaroon ng koneksyon sa may kapal. Para sa pangatlong punto, mula sa paniniwala, susunod dito ang pagkalantad ng tao sa ritual ng kanyang relihiyon. Dito mas lalong lumalakas ang paniniwala niya dahilan upang mas lumalim ang spiritualidad nito. Ang mga boses ng Espiritu sa bundok Banahaw ay nagbibigay ng lugar at kapangyarihang manalangin kay Agripino Lontok para sa paggamot at proteksyon. Dito nagsimulang mabuo ang paniniwala na itatag niya na sinunod ng maraming tao. Ngayon, isang pagtutol sa aspetong ito ay kung bukal ba sa puso ng tao ang pakikibahagi niya sa mga seremonyas at ritual ng kanyang paniniwala. Bakit ba kailangan nating maunawaan kung bakit tayo naghahanap sa Diyos? Ayon kay Bill Cosgrave, ang pag-aaral sa spiritualidad ay mahalaga upang maunawaan natin itong mabuti at magkaroon tayo ng saktong pag-unawa sa buhay Kristiyano. Ang sinseridad na aspeto ng pagsamba ng tao ay isang sabitibong pananaw at tunay na nakadepende sa isang tao. Isa sa mga pagtutol dito ay ang kakulangan sa empirikal na ebidensya sa mga milagrosong pangyayari. Ang pangyayaring ito ay isang sandali na nag-iisang nakakatakot o nakakakabang at kasindak-sindak kung saan ang tao ay walang ibang makikita sa banal na katangian kung hindi kabutihan, kahinahunan, pag-ibig at kumpidensyal na pagpapalayang loob. Ang huling pagtutol ay mula sa pagpunan ng aking kaklase na si Ginoong Iburan, kung saan sinasaad niya na ang mga ritual at simbolo na sinusunod ng tao sa kanilang relihiyon ay dapat mayroong limitasyon. Ang tao ay hindi dapat ginagawang idolo o Diyos-Diyos ang mga simbolo ng isang relihiyon at ginagamit lamang ito upang isang gabay at paalala sa mga dapat niyang gawin dito sa lupa. Base sa ating mga nabanggit, ito ay may kahawig sa pananaw ng mga tao sa Turkiya. Bilang isang rasyonal at intelektual na nilalang, maraming bagay ang inuunawa natin sa pamamagitan ng mga aspetong ito, kabilang na ang pag-intindi sa katangian at misteryo ng Diyos. Tulad na lamang ng pagiging omnipotent o makapangyarihan sa lahat, omniscient o ang pagkaalam ng lahat ng bagay, omnibenevolent o perpekto, mapagmahal at mapagpatawan na Diyos. Sinasaad ni Epictetus na ang kalikasan ay isang manifestasyon ng Panginoon. Ang tao ay hindi dapat pinipigilan mula sa pagtatanong at pag-usisa. Ang sino mang hindi makakaalam sa pruweba ay hindi malalaman kung ano ang pinagpapatunayan. Samantalang ang Diyos ay inutusan tayo mga tao na makilala siya. Kaya ang bawat isa ay may tungkulin na magtulungan upang magkaroon ng magkatugmang buo ang sansimuko. Yun lamang po at maraming salamat.